Sa panahon ng Semana Santa, ang ilan sa atin ay lumuluwas ng probinsya para magpahinga o magbakasyon. Ang iba namang Katoliko sa probinsya pinipiling magtika para sa mahal na araw. Gayunpaman, may ilan pa rin sa ating mga kababayan ang pinipiling dito sa Maynila magpalipas ng mahal na araw. Dito nila ginagawa ang kanilang mga pagpepenitensya at pagsasakripisyo. Isa na dito ang church visitation o mas kilala sa tawag na bisita iglesia. Araw, bibisitahin natin ang 7 sa pinakamatatandang simbahan dito sa Maynila. Una na sa aking listahan ng Tondo Church. Dala ko na ang aming player guide. Ang Santo Niño de Tondo Parish Church ay ang kauna-unahang simbahan na yari sa bato dito sa Maynila. Una itong nabuo noong 1625. Sa kasaysayan ng Tondo Church, ay may 3 ulit na itong binuo matapos ang pinagdaanang sakuna. Sa katunayan, ito ang kauna-unahang simbahan sa Maynila na gumamit ng steel framing na inangkat pa mula sa England. Naiiba ang istruktura ng Santo Niño de Tondo Parish Church dahil sa neoclassical style nito na binubuo ng 2 kampanaryo. Dito namin dinasal ang una at ikalawang istasyon ng krus. Parokyang ito ay pinangalan sa milagrosong Santo Niño, kaya naman dinarayo ito tuwing Enero sa kapistahan ng kanilang patron na si Santo Niño. Ang pangalawang simbahan na bibisitahin natin ay ang Binondo Church. Ang Minor Basilica of San Lorenzo Ruiz o mas kilala bilang Binondo Church ay magtatagpuan sa loob mismo ng Chinatown. Itinayo ang simbahang ito noong 1596 ng mga paring Dominikano para sa mga incheck na na-convert sa Katolisismo. Ito ay pinangalan sa unang Pilipinong santo na si San Lorenzo Ruiz na may lahing incheck. Dito namin dinasal ang ikatlo at ika-4 na istasyon ng krus. At ang kakaiba sa Binondo Church sa lahat ng simbahan na nakalista sa atin ay yung bell tower o kampanaryo nila na hugis octagon na para sa mga incheck ay swerte daw. Mula sa Binondo Church ay nilakad namin ang kahabaan ng Ongping Street hanggang sa Matumbok at Santa Cruz Church. Ang simbahan ng Santa Cruz ay natatag noong 1608 ng mga paring Jesuita para sa lalong lumalaking komunidad ng mga Chinong Katoliko. At kinalaunan napunta sa mga kamay ng mga paring Dominikano. 2 lindol na ang pinagdaanan ng simbahang ito at noong 1945 sa Battle of Manila ay nasira ang buong gusali. Ang altar ng simbahan ng Santa Cruz ay kakaiba dahil sa larawan ng isang kordero o lamb na sumisimbolo kay Hesukristo. Dito namin dinasal ang ika-5 at ika-6 na istasyon ng krus. Mother of all churches naman kung tawagin ang San Agustin Church sa Intramuros dahil ito ang kauna-unahang Katolikong gusaling nabuo sa Luzon matapos lumipat ang mga Kastila mula sa Cebu. Inumpisahang buuin ang simbahang ito ng mga paring Agustino noong 1587 at natapos lamang noong 1604. Noon ay 2 rin ang kampanaryo ng San Agustin Church, pero dahil sa malakas na lindol noong 1880, ay nagkaroon ito ng malaking lamat at minabuti na lang ng mga Kastila na ipatanggal ito. Dito namin dinasal ang ika-7 at ika-8 istasyon ng krus. Kasama talaga sa pagsasakripisyo ng pagbibisita iglesia ang layo ng biyahe mula sa isang simbahan papunta sa isa pang simbahan. Pero minsan lang naman to. Wala ito para sa mga naging sakripisyo ni Jesus. Ang simbahan ng Santa Ana ay unang nabuo noong 1578. Isa ito sa mga matatandang simbahan na nabuo sa labas ng Intramuros. Sa mga simbahan na aming napuntahan,
Marahil ito na ang pinakatahimik at pinakakakaunti ang tao. Tamang-tama lamang para sa mga taong nagtitika. Dito namin dinasal ang ika-9 at ika-10 istasyon ng krus. Tinanong namin ang ilan sa mga nakasabay namin kung bakit sila nagbibisita iglesia. Tradition na kasi namin na every 10 holiday ay nagbibisita iglesia kami sa iba't ibang lugar at ibang simbahan. Ang ika-6 na simbahang pinuntahan namin ay ang San Sebastian Church. Ang Basilica Minore de San Sebastian ay inumpisahang buuin noong 1621. Ito ay nasa pangangalaga ng mga paring Agustino. Noong 1651, nasunog ang simbahang ito, nayari pa lamang sa kahoy, at matapos ang 3 lindol, ay muli itong nasira. Kaya noong 1880, muling binuo ang simbahang ito, nayari na sa bakal. At dito namin dinasal ang ika-11 at ika-12 istasyon ng krus. Ang huling simbahan sa aking listahan ay ang Quiapo Church. Ito ay kilala rin sa tawag na Minor Basilica of the Black Nazarene dahil ito ang nagsisilbing tahanan ng itim na poong Nazareno na dinarayo ng mga deboto. Taong 1586, unang nabuo ang simbahang ito. Ang orihinal na simbahan ng Quiapo ay nasunog noong 1639 at nasira naman ng lindol noong 1863 at ang ngayoy istruktura ng simbahan ay natapos noong 1899. At dito namin dinasal ang ika-13 at ika-14 na istasyon ng krus. Bisita iglesia ay daan upang ating alalahanin ang pagpapakasakit ni Kristo para tayo ay maligtas. Ito rin ay nagsisilbing daan upang ating sariwain ang mayamang kasaysayan ng ating bansa. Ang mga simbahang ito ay saksi sa ilang daang taon na pinagdaanan natin sa kamay ng mga dayuhan. Mga dayuhang nagturo sa atin ng Kristyanismo. Ako po si Mary Ann Peher.